Guys, good afternoon. Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, check natin ang 2024 Honda HR-V 1.5 SCVT Platinum White Pearl. Guys, ito yung entry level ng ating Honda HR-V. Kanyang price is 1,409,000 pesos. So turgo na kayo ngayon sa ating featured unit for today. Guys, dito sa front portion, naka LED headlights tayo with daytime running lights, LED fog lamps, glossy black front grille, then matte black naman ang ating lower front bumper. Pakita ko lang ulit guys ang ating front portion. So yung design niya ng HR-V, it's more on nasa prestigious side na siya. So yung kanyang design and ang kanyang body structure more on pang luxury brand na. Then ang kanyang makina is 1.5 CVT or 7-speed automatic, double overhead cam with 121 horsepower, 145 Newton meters of torque, front wheel drive. Regarding naman gas consumption guys, nag-range siya ng 8 to 14 kilometers city driving. Pag highway naman, nag-range siya ng 14 kilometers and up. Depende pa rin yan guys sa driving habit natin. Equipped na nga rin pala siya ng Honda Sensing guys. So additional safety features siya ng Honda for promotion of the right driving habit or right driving procedure. So dito naman tayo guys sa passenger side. So ang fenders natin guys is matte black nga pala. Then ang ating alloy wheels is 17-inch two-tone alloy wheels. Then ventilated disc ang ating front brakes. MacPherson strut ang ating suspension. Ground clearance is 196 mm. Door integrated side mirrors. Then ang ating side turning lights is nandito na rin sa side mirror natin. Body color door handles. Smart entry na rin siya guys. Then dito naman sa second door guys, nandito ang ating door knob niya. So baka magtaka kayo, walang door handle. So nandito ang ating door handle. Nasa may pillar mismo ng windows. Then naka solid disc ang ating rear brakes. Then axle type naman ang ating suspension naman sa likod. Naka shark fin antenna na rin tayo guys. Then pakita ko lang yung passenger side na nasa back view. So kung mapapansin nyo guys, mas maliit ang windows ng ating HR-V compare sa mga other units ng Honda. Kasi it's more on compact ang kanyang concept talaga. Even kahit yung unang labas ng HR-V in the 2000s, ganun talaga ang design niya. So ito naman ang back portion niya. So ang maganda dito guys, yung ating tail lights is LED na. Then yung light bar niya guys, buo to na umiilaw. So isa to sa mga identification na HR-V ang unit mo. Then reverse camera, equipped na siya guys. Then ang ating lower rear bumper is matte black with reflectors. So may option naman tayo guys na lagyan siya ng backup sensor. So we offer installation dito. So 5-seater siya guys. Then ang ating compartment is very spacious. So sa side na to, nandito yung jack and tools. Spare tire is donut type. Then meron tayong tonneau cover which is detachable. Para at least merong privacy ang ating mga gamit dito para hindi siya exposed. Lalo na pag nasa open parking tayo. So pakita ko naman ang driver side.
within nasa back view. So regarding naman guys sa ano, sa ating gas fuel tank capacity natin guys, so 40 liters ang ating fuel tank capacity. Then unleaded guys ang ating nakalagay na minimum octane. So kung ang gusto natin is more than 91, which is 93, 95 or 97, kailangan i-maintain natin or consistent na isang octane lang ang gagamitin natin. So dito naman tayo sa second row. So sa door panel natin guys is combination ng urethane and leather na ang ating armrest dito sa side door panels natin. Then ang texture ng seats natin is fabric. Then ang ating ceiling is light gray. Then ang maganda dito guys, very flexible ang ating second row seats. Bakit ko nasabi? Kasi naka ULTR mode siya. Ibig sabihin naka ano siya, utility, long, tall and refresh mode. So we have 4 options para sa mga seating options natin. So kung mapapansin nyo, kung 3 passengers kayo, meron pa ring allotted na ano dito, space for dog cages or sa mga medyo matataas na box. So pag gusto natin siyang balik, ganun lang. And pwede natin siyang i-full flat. So may access tayo sa ating compartment. Same goes with the other side. So 60-40 ang ating partition. So sakay lang ako dito guys sa ating second row. So regarding legroom, hindi magpapauli ang Honda dyan. Isa sa mga best asset ng Honda is yung interior space. So maluluwag ang ating sasakyan for convenience and comfort pag mga long drive. Then sa middle section, meron tayong armrest dito guys. Hindi ko lang siya maano kasi naka-plastic pa. So may armrest yan with 2 cup holders dito. Hindi ko lang maibaba. Tapos sa middle section natin guys, meron tayong aircon vent. And meron tayong portion dito for car scents or siguro mga cords or something na coin pairs. So additional space to. Then punta na tayo sa front row. So ano lang to, short review lang guys, or short clip para at least makita nyo lang yung ano natin, yung ating Honda HR-V. So nandito ang buttons natin for the windows. So and side mirrors. So ito yung power folding side mirrors, adjustment ng mirrors left and right. So dito mo siya adjust. Ito yung kanyang knob, central door lock, window switches. PSI guide, pero normally sinasabi ko sa clients ko 32 sa harap, 30 sa likod. Pero kung gusto nyo i-adjust, no problem naman dyan. Kung saan kayo mas convenient. Then, ang driver seat natin is may height adjustment. So, pwede nating adjust ang height ng ating driver seat. So, sakay muna tayo dito guys sa ating front portion. So, kung mapapansin nyo, ang ating panel is combination ng analog and digital. Pag digital guys and naka-equip tayo ng Honda Sensing, automatic colored ang ating digital panel. Then meron siyang analog guys. Then kung makikita nyo itong portion na to, sa ano yan, gear indicator. So nandito na tayo sa harap. So ang ating steering wheel guys is
tilt and telescopic. So pwede ko siyang i-forward papunta sa akin, pwedeng backward, down and up. So normally pag ako nagda-drive, gusto ko buo ko nakikita yung panel. So nakuha ko na yung ating position for the steering wheel. So ilalak na lang natin siya dito. So urethane texture ang ating steering wheel. Then audio control with hands-free telephone assist, Honda sensing and adaptive cruise control. Then switch for the lights, for the fog lamps and headlights, and for the wipers. Paddle shifter, meron na rin ang ating entry level guys. Push start button na siya. So pag i-start natin yung sasakyan, apakan na natin yung brake, and kailangan yung smart key is nasa loob para mag-start yung sasakyan. Then sa baba naman guys, nandito yung sa upper portion yung gas lid, and sa baba naman is yung hood. Then sa dashboard natin guys, very plain and very simple, pero ang lakas ng dating niya guys. Kumbaga smooth and clean ang itsura ng ating dashboard. Then regarding naman sa touchscreen audio unit natin, ano na siya, Apple CarPlay and Android Auto ready na. Via cord pa siya guys, hindi pa siya wireless. Then ito yung hazard, aircon buttons. So normally ito yung on and off. Then nandito na rin yung thermostat and fan. Sa baba ng aircon buttons guys, may dalawang USB port for mirroring and charging. Then portion nito, so additional space for cellphone. Same goes dito sa baba. Then power outlet. Kung gusto niyo magpalagay ng dashcam, basta plug and play, no problem. Basta dito ang power source. Then ang kinaganda dito guys is yung pinaka surroundings ng transmission. Napaka-elegante niya tingnan. So ito yung ating shift knob na ang texture is more on leather. Then meron tayong leather cover for the transmission with dark gray stitches. Glossy black ang ating surroundings with chrome accents sa ating pinaka transmission. Then sa ating transmission meron tayong park, reverse, neutral, drive and sports mode. So sa sports mode guys, mabibigyan kanya ng intense RPM or additional speed or power. Pero expect natin na mas magko-consume siya ng gasoline compare sa drive lang. Pero kahit drive or D lang ang ating gear guys, mako-comply ng makina ang gusto nating speed and power. Proven and tested na yan. Honda yan eh. Then sa baba ng transmission guys, nandito yung ating center console. So icon button, it promotes fuel efficiency. So more on city driving, di ka nagmamadali, pwede mo siyang on para mas maging efficient ang consumption ng gasoline. Hill descent control, actually guys, HRV ang unang nagkaroon ng hill descent control feature. Sumunod si CRV. Ang purpose nito, pag pa-downhill ka, on mo lang to, lalabas naman sa panel na naka-on na yung hill descent control, so hindi mo na kailangan gumamit ng brakes. Normally magsa-self-adjust yung mga gulong para mabagal ang ikot niya, para hindi siya masyadong kakain ng brake pads. Then normally pag iniwan mo siya naka-on at bumalik ka sa flat na terrain or daan, automatic magdi-disengage siya. 2 cup holders. Then electronic park brake. So pag gusto niyo siyang i-activate, pull up like yung ginawa ko. Pag gusto mo naman siyang i-release, press down. Brake hold, ito yung magiging handbrake mo pag stop and go ka sa traffic. May 2 types yan para i-off. It's either manual off, brake and press mo for manual off, or kung gusto mo siyang naka-standby, pwede mo naman siyang apakan yung gas pedal, automatic under ka, pero every time na magpo-full stop ka, mag-activate siya. So ideal siya gamitin talaga guys pag masyadong mabagal ang traffic condition, para hindi mangalay ang paa mo. Armrest,
console box. So dito natin lalagay ang ating candies, cords, coin pairs, and anything pa na gusto nyo ilagay. Then ito yung ating passenger seat, console box, warranty booklet, owner's manual, copy ng ORCR, tsaka insurance policy just in case you have one. Dito nyo ilalagay palagi. Then meron tayong ano dito guys dome light. So ang dome light natin is LED na. So ugaliin nating naka door or naka off yung ating dome light. Huwag natin siyang iiwan na naka-on tapos papatay natin yung engine. Automatic magde-drain yung battery ng ating sasakyan. So same goes with the map light. LED na rin siya. Then visors. Then may mirror and light. Yung light natin dito for the visors is halogen. Same goes doon sa passenger. So airbags naman natin guys, may front airbags tayo and side airbags. So ang side airbags natin normally nandito sa may gilid ng ating front seats. So ugaliin lang natin mag seatbelt guys every time na magta-travel tayo for safety purposes. So for this one guys, yun lang muna for this vlog. So just in case you have any concerns for cash discounts, for cash payment terms and bank purchase order, or even low down payments for in-house financing, assist namin kayo guys. So even parts appointment, service appointment, or test drive, or bank display para sa aming bank partners, I got you guys. So feel free to call or text 0906-386-8937 or visit me at 598 EDSA East Grace Park, Caloocan City. And look for me guys, syempre, Ross Oliver Cruz, ang inyong friendly sales manager here at Honda Cars Balintawak. Looking forward to meet you here guys, and kindly subscribe na nga rin pala sa aking Facebook, Ross Oliver Cruz, or aking Facebook page, Honda Cars Best Deals by Ross Oliver Cruz, and aking YouTube channel, pa-subscribe na rin guys. For support lang guys, yun lang. Thank you and God bless.